Sige. Hindi mo pinula, kakasuhan kita dyan. Gusto ka kasuhan? Bakit ka ako? Hindi kita pinagpipilihan ako. Buray mo yan, nakabidyo oh. Sana, nakabidyo na eh. Ganun. Sir, i-hold natin yan. Hold natin mo. Bakit? Ano? Hold to. Ano? Lagi na biglang, drop lang ka na naganda. Drop, diretso ka? Diretso? Hindi na nagpaiwan na ID. Diretso ka? Patay ka. Okay mga kaibigan, mga ka-59, mga kababayan, ayan, mayroong isang pagtatagpo dito ng isang delivery at security guard. At actually, cut no, nakikita natin yung cut security agency. Shout out, kaibigan din natin yung isa sa operation dyan, Leo Ross, shout out sa'yo. Ang video na ito ay pinalabas natin dito sa ating channel para makuha natin ng idea at mapakita natin sa ating mga tagapanood kung ano nga ba itong mga nangyayaring ganito. So, siyempre bago ako mag-comment or magbigay ng reaction, panoorin muna natin ng diretso yung video. Ipapagpatuloy natin itong nasimulan nating video kanina sa ating captured. Ngayon, shoutout muna sa lahat at siyempre, paki-like and share ng ating video at i-subscribe natin at siyempre, i-share natin sa ating Facebook yung ating mga upload video. So, ang video na ito para lang magkaroon ng aware yung ating mga ka-59 sa mga nangyayari at magbibigay tayo ng reaction mamaya pagkatapos. Kaya ito na, pagpatuloy na natin yung video, panoorin muna natin, pakinggan natin at saka tayo magbibigay ng reaction dito sa situation. Actually, matagal na itong video na ito, maraming beses ko na siya napanood, naisip ko lang gawan ng reaction ang video na ito. Okay, so ito na, pagpatuloy na natin. Patay sa'yo, boy! Patay sa'yo, boy! Ayan, buray mo yan! Hindi mo buray. Buray mo yan! Bakit? Buray mo yan! Hindi kita papalisin yung patay. Bakit mo buray? Buray mo yan! Lula. Sabi na. Makakaano pa ako dyan. Ito lang! Lula. Ano? Sino ka? Sino ko? Hindi na pa palis. Taga si ID. Ayun, mukha nyo. Oo, mukha mo. Galit na, wala! Wala naman. Ano yung gagawa mo, boss? Wala! Nanginginig ang kamay mo. Nanginginig. Anong ginagawa mo, boss? Ginagawa mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, boss? Bakit? Anong ginagawa mo? Video. Ba't mo binibidyoan? Hindi mo pinabalis eh. Ba't mo binibidyoan? Nag-drop off lang ako, di ako pinabalis. Nag-drop off ka lang. Pero, pinasabihan ka lang. Sinabihan nga. Ano mo ginawa mo? Di kayo nagpaiwan na ID, nagpaiwan ba kayo? ID? Dumiretso eh. Dumiretso, tagal ko dyan oh. Pagpasok ko dyan kanina, dumiretso ka. Tapos ngayon ganyan ka sa akin. Oo. Tagal ko dyan, hindi ka nagawa na. Oo lang. Tawa ka pa. Tawa ka ba? Ayaw mahal sa akin ah. Kaya, try me later. Tawa ka ngayon. Lalay, nawakan po. Uy! Nawakan po gizo. Yan. Akala mo nakakatawa yung ginagawa mo, boy. Nakakatawa yung ginagawa mo. Nag-aanap buhay na ako yun. Nakahanap buhay ka nga. Nakahanap buhay din kami. Nag-aanap lang kami dito. Tama yan. Sa Tamarin. Tapos, Ano ba? ayaw na ako palabasin. Ayaw ka palabasin? Oo. Hindi. Kapidyo ko ba yun? So ayan, bibigay na tayo ng reaction dito sa video na ito, no? So shoutout sa iyo, Kuyang Guard, ka-59, magaling ka, isa kang magaling na ka-59. Actually, itong subdivision na ito, talagang mahigpit ito, alam ko ito, pero di ko babanggitin kung saan, siyempre sa kumbaga sa safety. Pero bandarian lang ito sa mga sikat na subdivision, dito lang sa, di ko alam, sakop ng Makati ito or sakop ng Taguig. So shoutout sa iyo ka-59, isa kang magaling na SG. Siyempre bata ni Leo Rabanes yan. Kaya shoutout sa iyo boss, sa Leo Rabanes ng Cut Security Agency. So ayan, at magbigay tayo ng reaction dito, no. Nakakapanggigil, no, talaga yung mga ganitong situation. Kaya dito papasok ngayon yung customer service at saka maximum tolerance na kung tawagin nga. So sabi nga nila, kahit anong maximum tolerance mo, talagang mayroon pa rin mga ganon. Kung ano, kahit anong customer service mo, mayroon pa rin normal, talagang hindi mawawala sa tao yan. Pero ito, ang ating komento dito. Okay,
So itong isang riders kasi, delivery riders, kumbaga, pumasok siya sa subdivision. Okay? May mga pagkakataon kasi na subdivision is mayroong yung dito banda sa may gate, mayroong boom yun, yung no sticker, no entry, dito dadaan. Yung mga nandito naman sa kanan is yun yung daanan na may mga sticker, so naka-open lang siya. So sa madaling salita, baka doon ito lumusot yung motor na ito, yung delivery rider, na kung saan tuloy-tuloy siya, hindi siya sita or di siya dumaan doon sa mga security na naka-duty. Okay, so common sense naman yan sa mga pumapasok ng subdivision, nakikita natin yan. Pagpasok pa lang, makikita natin yun yung kung wala kang sticker, no sticker, dito siya. With sticker, dito ka. Kumbaga, may daanan siya ng with sticker. So, kaya nga yung karamihan ngayon ng subdivision sa mga bago, no, ano na siya, kumbaga yung tinatawag na wala na siyang sticker pero nadidetect na siya, automatic nagtataas yung mga boom nila. So ganun pa man, dito sa video na ito, nakakapanggigil dahil nga itong mga riders na ganito, ang tawag dito is provoke ka, na mayroon siyang provocation. So siyempre, nung pagpasok niya is tuloy-tuloy siya. So siyempre, hindi na naharang ng security dahil nakamotor ito. Kaya nung pagbalik, saka siya hinarang. So ang situation dito, siyempre normal, sisitahin siya. Kasi nga, nakapasok na siya eh. Paglabas, sisitahin siya talaga. So ngayon, ito tungkol muna sa situation ha. Mamaya ako magbigay ng reaksyon tungkol naman sa security. Okay, so siyempre nung paglabas, hinarang siya. So siyempre, pinagsabihan siya. So okay na sana yun, pinagsabihan yung riders na, bro, ba't ganito? Pumasok ka diretso, di ka nag-courtesy sa amin, etc. etc. So normal, sisitahin mo talaga paglabas yun. Ito namang riders kasi is may provocation nga, imbis na simple lang. Ang mga Kuya Guards natin, malawak ang mga pangunawain, katulad ni Kuya Guard na to, ay talagang marunong to. Simple lang, dapat hindi kayo nagpo-provoke mga riders. Pag lumabas, nagkamali kayo pagpasok, pag lumabas, hinto kayo. Boss, pasensya na. Oo nga, hindi ako nakapag-iwan ng ID kanina. So kasi ang gagawin ng security, talagang kung ang iba dyan, ipapalagbo ka lang, no? At siyempre pagsabihan ka lang kasi wala na tapos na kanya nga lang yung gwardiya doon magkakaroon ng problema doon sa kanyang OIC. Okay, so ito na. At siyempre nangyari lang kasi yan dahil kaya humaba yung sagutan nila dahil itong riders mayroong provocation. Sumasagot-sagot siya, tapos nagbibideo ng asar, no, ng bubuli. Yun, bully ang tawag dito. So sa mga riders, nakakapanggigil talaga, kaya maraming nangyayari na yung riders at security nagbabanggaan dyan, lalo sa BGC. Kasi nga bakit itong mga riders ay talagang maaangas din, hindi sila nagpapatalo, na kung saan intindihin natin, mga naka-duty yung mga yan, mayroong mga rules na sinusunod yung mga yan, kaya kailangan natin sundin. Kaya sabi ni Kuyang Riders, naghahanap buhay lang. Yan ang mga rason ng mga pilosopiyang rason kahit sa mga driver, no? Mga driver ng jeep, yan ang mga pilosopiyang rason, naghahanap buhay. Yun na nga, pag naghanap buhay tayo, ilagay natin sa tama, ilagay natin sa ayos. Huwag natin gawin yung hanap buhay na nakaka-porwisyo tayo ng kapwa-tao. O katulad dito sa security guard, nagtatrabaho lang din naman yan. Pero dahil pinurwisyo mo, nagkaroon kayo ng sagutan. So ito naman, sa mga situation naman para sa mga SG natin, mga ka-5-9, no? Pag may mga ganitong situation, minsan talagang mayroong mga ganun nakakalusot sa atin. So wala na yun, nakalusot na pero dapat walang nakakalusot. Pero dahil nga sa mga subdivision ngayon is mayroong kasing open yan ang iba dyan na tuloy-tuloy lang din, minsan yun namang mga mindset ng iba, kahit nga masasakyan, pinipilit nila makalusot na hindi na sila masita ng gwardiya. So may mga ganung pagkakataon, sinasadya talaga yan. So ngayon, halimbawa bilang isang gwardiya naman o bilang isang ka-5-9, may ganung situation na nakalusot, no? Nakalusot na siya. So wala ka nang magagawa, di mo naman pwedeng mahabol yon. Ang gagawin lang noon sa ating mga ka-5-9 is itatawag mo ngayon sa roving. Tatawagan nyo roving, pasuyo, sundan mo nga itong isang sasakyan na to or isang motorsiklo na to is nakalusot, hindi dumaan dito sa amin, kundi doon sa with sticker siya dumaan. So pasundan, dumiretso sa ganito, natanaw namin gumanon. So susundan ng roving yun para ma-monitor at makita kung saan siya nagpunta. Kasi mamaya baka masamang intention nga naman. So kailangan sundan ng roving para makita kung saan siya nagpunta. At syempre, i-info sa OIC. Sir, automatic dapat yon. Sir, raradyo ka agad. Sir, mayroon nakalusot dito sa amin.
hindi dumaan dito sa lugar namin, kundi gumilid siya doon sa mayan, nakalusot, nakapasok. So pinasundan ko na sa roving. So ganun dapat. So ang isang team magkakandak na ng kumbaga i-checkpoint na yan paglabas. Yun yung nangyari na kung saan at talagang na-checkpoint na siya, na paglabas niya is nakanaharang na siya. So eto na, dahil nga palabas na siya, nagkakaroon na ng komosyon, nagkakaroon na ng bulihan. So ang gagawin lang naman doon, sisitahin ng security. So dapat si Kuyang Rider is hindi na siya nakipagtalo, kundi humingi na lang siya ng pasensya. Kasi ang gagawin lang naman ni Kuyang guard noon is kuhain yung pangalan niya, i-record siya sa logbook, at syempre tatawagin yung YC para ipakausap siya. Kinakailangan sa situation na yon, kung ako si Kuyang guard sa situation na yon, dalhin ko siya sa office security para doon siya kausapin. Kasi nga pag doon kayo magtatalo sa mismong gate, is talagang walang magpapatalo sa inyong dalawa doon. Magkakaroon lang kayo ng komosyon talaga. So magkakaroon pa ng konting dahil nakikita na ibang tao. Kaya mga ka-5-9, pag may mga ganitong eksena, pag may mga ganitong eksena, lalo sa mga subdivision or condominium, hindi natin kailangan mahabang makipagtalo doon sa situation, dahil talo na ang pinag-usapan doon, bulihan. Ang gagawin mo lang, dahil security ka, may karapatan ka, sir, punta muna tayo sa opisina po. Doon tayo sa security office mag-usap. Or itawag ka agad sa OIC, kasi pag si OIC naman o detachment commander, pag mga ganyan, kasi may detachment na yan re-respondi ka agad yan para siya yung kumausap sa tao. Pag hindi kaya, kayong dalawa is imbitahin ko doon sa security office para doon kayo mag-usap, para mas maganda at magkaintindihan at magkaroon pa ng record kung sino talaga nagkasala. So actually, ang may sala dito is yung riders. Kanya nga lang talagang nagpo-provoke siya, nambubuli siya. Nakita nyo sa video, di ba? Nambubuli siya. So, mga riders, huwag sanang ganun. Para pare-pareho lang naman nagtatrabaho kayo, ka-5-9 at riders. Dapat nagkakaintindihan. Alam mo namang bawal pumasok na walang sticker. Tuloy-tuloy ka. Dapat dumaan ka dito sa security. So, nangyayari sa atin yan. Dahil nga tayo ay nag-extra ng lalamog. Talagang open man ang iba't ibang lugar, pero talagang dumadaan tayo sa security dahil alam natin yan. At tinatanong natin kung saan lugar ito, pero kahit sabihin na natin, alam ko na, nagtatanong pa rin ako para nakikipag-courtesy tayo sa kanila, napapasok tayo sa jurisdiction nila. So, ganun sana, mga riders. Kaya nakakapanggigil. Kaya kung mahina yung pag-iisip at mahina yung maximum tolerance, talagang masasapak yung mga riders na ganito. Kaya umaabot sa ganyang situation. Lalo na yung mga nakaraan nag-viral dyan sa may BGC, maabot sa sapakan dahil nga sa mga ganitong riders. So ayan po, sana meron na pulot na aral tayo dito sa situation na to, na kung saan ito napapasok dito yung customer service at saka maximum tolerance. Kaya saludo ako sa iyo, ka-5-9. Mahaba yung iyong pasensya at ginawa mo yung tama yung iyong trabaho. Pero bagkos, dapat dinala mo siya sa opisina ninyo para mas magandang usapan. So hindi sana na masyadong nagkakaroon ng komosyon doon sa inyong gate. So Sir Boss Leo Rabanis, shout out sa iyo at magaling yung bata mo. Snappy pa, Cat Security Agency or Leopard Security Agency. So mabuhay mga ka-5-9 at like and share and subscribe sa ating channel Kuya Isko Official at yung isang channel natin Gwapong Biyahero TV at yung ating Facebook Charles Francisco. So mabuhay mga ka-5-9. Maraming salamat sa ating mga viewers, mga nakapanood na sa ating mga upload video. Mabuhay po ang lahat. Thank you. Bye. Palagi hindi magsasawang tumulong sa kapwa, pagmamahal niya at